i-drop na lahat ng charges dahil posibleng hindi na siya competent tumayo sa trial. Kasi dahil matanda na at mayroon ng nawawala na yung capability niya na ma-appreciate yung mga nangyayari sa kanya. Lalong-lalo na itong hearing niya ngayon. Ngayon, ang ibig sabihin ng confirmation of charges, kung i-uphold ng pre-trial, yun yung nagdidinig sa kaso niya ngayon. So, bago ang lahat, sa ngayon, may ICC, di ba? May pre-trial chamber. Bago umakyat yung kaso sa ICC, doon muna sa pre-trial chamber. Issue ito sa atin. Kasi kinulong siya, hindi pa po confirmed yung charges sa kanya. So, yun ang dinidinig sa kanya ngayon. Yung prosecution, kailangan ihain nila kung ano yung kanilang akusasyon, kung ano yung charge. So kahapon, finally, matapos ang matagal na panahon, nilabas na nila yung kanilang official na charge. At 3 counts ng murder pursuant dun sa 45 na supposedly namatay. Tungo ito doon sa tinatawag na Barangay Clearing Operations. Ito yung tinatawag nating tokhang. Ano yung tokhang? Nagdo-door to door yung mga pulis, tapos tatanungin nila, meron ba dito na gumagamit ng illegal na gamot o ng pinagbabawal na gamot? Pag umamin sila, i-assist sila mag-seek ng rehab. At kung hindi, imo-monitor sila. Pag ina-monitor sila at gumamit pa rin o involved sa ibang illegal activities, mabilis silang mahuhuli. So yun po yung barangay clearing operations. Pero ayon dun sa prosecution, ito yung reason kung bakit may mga sinisingle out. So ito ang akusasyon nila, hindi pa ito ang charge. Hindi pa ito kino-confirm ng pre-trial chamber. So, naghain sila, yan po ngayon ang i-determine ng pre-trial chamber kung yan ang tutuloy doon sa paglilitis sa ICC, doon sa court. So, maaga pa, at syempre, ito yung panig ng prosecution. Kalaban natin ng prosecution, kaya syempre, lahat ng ilalagay nila lahat ng sa tingin nila ay maaaring makapasa at umakyat sa hukuman. Kung titingnan ninyo ng maigi, medyo pakunti lang ng pakunti yung sinasabi nilang allegedly namatay. Kung maaalala natin, yung mga ibang pahayagan, super exaggerated yung sinasabi nilang numbers. Diba? Mayroong nagsabing 20,000, may nagsabing 30,000. Yung 30,000 na yun, alam niyo ba kung saan nanggaling yun? Sa Rappler. Okay. Sabi nila kasi 28,000. So dahil sinabi ng Rappler, mayroong nagsusulat ng paper sa isang academic journal, sinite niya yung Rappler. Ngayon, yung Rappler, nung tinanong sila, saan nanggaling yung numbers nyo, sinite ng Rappler yung paper na nag-cite sa kanila. So naintindihan nyo na kung paano nangyari nagka 20,000. Sila nagba-back and forth nung 30,000 na sinasabi nila. Kaya nawala yung 30,000 nung nabisto na yung dalawang yon ay sinasite lang nila ang bawat isa't isa. So, bumaba ng bumaba. Hindi natin alam saan nanggaling yung sinasabi nila ngayon na 12,000. Kasi, pag tinignan ninyo, kinalatis ninyo yung numbers ng PNP, 6,000. Okay. Yung 6,000 na yun, supposedly during operations, iba-iba po ang mga pangyayari dyan. Hindi ibig sabihin niya necessarily illegal yung nangyari doon dahil ito ay mga pangyayari during police operations. Hindi rin tayo dapat mabahala sa numbers na yun kasi kung ikukumpara ninyo yung tinatawag na index crimes sa Pinoy administration at sa Duterte administration, ang totoo niyan, mas mababa ang Duterte administration index crimes. So,
kung sa facts lang, hindi pa po dapat tayo nababahala. So sa ngayon, hindi pa po kumpirmado yung mga charges na yun po ang ililitis at yun po ang magiging reason para sa susunod na trial kung aabot doon. Ngayon may dalawang nakahain na motion, yung interim release at yung dismissal ng charges. Sa ngayon, hindi pa po nag-rule ang pre-trial chamber tungkol doon, kung kaya't malayo pa rin bago mag-decide pa doon sa charges ng prosecution. So hindi pa po kailangan mabahala kung naaayon ito sa proseso. Okay? Yes po. Okay. Pero bring him home. Yes! Si Giselle. Habang hinihintay natin si Giselle, welcome to my concert.